Tadhana, swerte, pagkakataon, kapalaran, maraming pangalan ang ipinagkakaloob dito. At gaano man kahirap paniwalaan, palaging may bagong tawag dito halos bawat araw. Ngunit kung may isang bagay na pinagkakasunduan at walang pag-aalinlangan ang lahat, iyon ay ang tadhana o kung anuman ang tawag ng kabataan ngayon ay nakikita ang hinaharap ng isang tao. Paano nga ba yun gumagana? Sa pamamagitan ng dice, buto, o lamang loob ng kakaibang hayop na bihira lang marinig ng tao. Sa galaw ng mga bituin, ng buwan, ng araw, o marahil lahat ng ito, lumabis ang sangkatauhan sa pagsubok na basahin ang kanilang sariling hinaharap, alamin kung ang susunod nilang hakbang ay patungo sa langit o haantong sa kanilang pagbagsak at kapahamakan. Kasama rin sa gantimpala ang pagkakataong yumaman ng mabilis. Ang pinakakaraniwang paraan na nanatili sa pag-ikot ng walang katapusang agos ng panahon ay kadalasan sa pamamagitan ng simpleng pagkakataon. Isang pagkakataon na napatunayan ang hula. Kung hindi man, maaaring tama ang landas ng isang tao kahit hindi sa paraan, siguro sa tamang isip. May ilan na nagtatanong, kung alam mo ang hinaharap, agad bang mababago ito? Maaaring ang hinaharap na yun ay hindi na mangyari. May iba namang nagsasabi na ang pagbasa ng hinaharap ay bahagi mismo ng hinaharap, gaano man ito kabalintunaan. Ang mga teorya tungkol dito, tulad ng lahat ng bagay, ay labis na abstrakto at mailap. Kaya naman, napakaraming pagkakaiba-iba ng opinyon. Ngunit sa kabila nito, isang lalaki ang napatunayan sa buong sacred domain na ang tadhana at kapalaran ay totoo. At posibleng ang silipin ang hinaharap ng isang tao. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bituin, pagbabasa ng mga pattern, at panunood ng mga tagpo na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ano ang ginawa niya rito? Ginawa niyang misyon ang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkawasak at walang katapusang digmaan na pumapatay sa mga karaniwang tao. Karahasan at pagdurugo dahil sa kasakiman at kabaliwan ng nasa kapangyarihan. Hindi perpekto ang landas ng bituin ni Sovereign yun. Hindi niya kayang basahin ang kapalaran ng sinumang may mas mataas o katulad na antas ng lakas kaysa sa kanya. Dito niya nakita si Zhuo Fan na nangangailangan ng tulong sa kanyang paglalakbay para iligtas ang sacred domain. Ginamit niya ang impormasyong ito kasama ang iba pang 8 sovereign upang subukang ilayo ang mundo mula sa ganap na pagkawasak, tulad ng malawak na ipinakita ng Heavenly Sovereign. Ang tulong na ito ay dumating sa anyo ng kanyang kayamanang tinawag na World Bridge. Sa kanyang pananalita, makakatulong ito kay Zhuo Fan na hanapin ang kanyang hinahanap, at itinuturo nga nito ang direksyon kay Chu Qingcheng. Habang nakaupo sa kanyang kuweba, iniisip kung ano nga ba ang tadhana at paano ba maipapaliwanag ang lahat ng misteryosong palatandaan na ipinapadala ng langit, pinipihit-pihit niya ang World Bridge, kahit sa araw, sapagkat mahalaga ang bawat sandali at walang puwang para sa pahinga. Ngunit isang linggo matapos niyang simulan ang landas ng bituin, napagtanto niya ang nakakagulat ngunit halatang katotohanan, maaari lamang niyang basahin ang mga bituin sa gabi, samantalang lumalabas ang resulta sa araw tulad ng nangyari nang hanapin niya si Chu Qingcheng ng buong puso. Kaya naman, tutok siya sa World Bridge tuwing gabi, ginagamit ito bilang tulay upang maunawaan ang mga bituin sa kalangitan kung sino ang kanilang kinakatawan, ang kinang nila, direksyon, at bawat detalye na kanyang nakikita. Sa araw, rerepasuhin niya ang lahat ng impormasyong nakalap, susuriin, ikukumpara, at iisipan bago tingnan ang progreso sa susunod na gabi. Ang prosesong ito ay matagal at mahirap, sapagkat minsan imposibleng malaman kung ano ang kulang kahit na nakaharap ito sa iyo. Ang pag-aakalang alam na ang isang bagay ay nakasisilaw sa tao mula sa tunay nitong halaga at kalikasan. Ito ang kanyang pinakamalaking hamon tumingin sa mga lugar na hindi pa niya napapansin, ngunit sapat na maingat upang hindi maliga sa maling direksyon. Napakadaling maliga kapag hindi mo alam o nakikita ang tamang daan. Sa kabutihang palad, tinutulungan siya ng World Bridge, tinutulak si Zhuo Fan pabalik sa tamang landas. Ganito ang isang kayamanang sovereign higit sa karaniwan. Bagamat ang kanyang isip ay nakatuon na ngayon kay Sovereign yun ang pagbasa sa kapalaran ng mundo upang iligtas ang mga tao, ang tukso ng kanyang sariling personalidad na basahin ang kapalaran ng lahat sa paligid niya, pati ang sarili, ay napakalakas. Inaanyayahan siyang humanap ng shortcut sa gulo ng Heavenly Sovereign at dagat ng kadiliman. Isang pagnanasa na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan.
Mas gugustuhin niyang hindi maranasan muli ang kanyang susunod na mga buhay bilang alipin ng sinumang lalaki. Ang kanyang mga nakaraang buhay ay hindi naman gaanong natatandaan. Ngunit nagpaikot lamang ito sa walang kabuluhan. Lumabis na si Heavenly Sovereign at hindi niya na kayang basahin ang kanyang bituin, kaya't hindi rin niya makita ang direksyon nito. Para sa Luo clan at sa lahat, ang kanilang kapalaran ay bigla nang naglaho sa isang punto. Isang sandali nakikita niya ang mga bituin, sa susunod ay wala na. Sinubukan niya sa isang mas kayang paksa isang karaniwang bantay ng Luo clan ngunit nawawala rin ang kapalaran nito sa parehong punto. Ganito rin sa marami pang ibang tao at maging sa mga hayop. Ipinapakita nito kay Zuo Fan ang isang bagay, ito ang pinakapunto ng lahat, ang kinalabasan ng sacred domain. Ang biglaang pagkawala ng mga bituin ay maaaring mga hulugan na nagtagumpay si Heavenly Sovereign at nilinis ang mundo. Bukod dito, ang huling labanan ay may napakalawak na epekto sa lahat ng kapalaran, ngunit masyado siyang mahina upang makita ito. Isinasantabi muna yon, nagtanong siya sa sarili, sesuko ba ako, kahit alam ko na ang kinalabasan? Iginiling niya ang ulo, naisip na buong buhay niya ay nakipaglaban siya laban sa mas mahihirap na pagkakataon, at laging nakakaahon. Maaaring may bahagi ang tadhana, pero naniniwala siyang hindi ito lahat. Kaya't lalaban siya hanggang sa huling sandali. Yumugyog ang lupa at isang bahagharing liwanag ang sumilay sa bungad ng kanyang kuweba. Na parang nagising siya sa malalim niyang pag-iisip. Sumilip siya sa labas, ngumingiti. Maayos naman ang mga bagay-bagay, nakikita ko, kahit na medyo huli na. Isang malakas na pagsabog ang yumanig. Biglang tumahimik ang mundo, maliban sa isang mahina at matinis na ugong. Nang inag ang lupa, hamampas at umikot ang hangin sa buong compound ng Luo clan, hinahampas ang mga taong naglalakad at halos naihatak sila sa lakas ng pagsabog. Isang ulap ng makakapal at nakakahingal na alikabok ang pumuno sa hangin, pumapasok sa kanilang mga baga at nagpapahagulgol sa kanila. Master, hindi na naman. Isang lalaki ang nagtatakbo sa gitna ng naglalakihang alikabok. Diretso sa pinagmulan. Ang dating silid pang bisita sa gilid ng compound ay ngayon nagbago na lamang sa isang crater, ang apat na dingding nito bahagyang buo pa rin. Ngunit hindi rin ito tumagal, dahil isang lalaki ang umakyat mula sa mga labi ng guho, nilagyan ng mga pira-pirasong bakal mula sa kung saan alam ng langit, sa gitna ng crater na puno ng matingkad na pulang dugo. Nakakagulat kung paano napakaraming dugo ang nagmumula sa isang tao. Isang himala na buhay pa siya, bagaman sa kanyang anyo. Mukhang hindi na magtatagal. Bakit palagi akong nabibigo? Ano ang mali sa ginagawa ko? Ang lalaki natamba sa tuhod, nakatingala sa bahagharing kalangitan, puno ng pananabik, pagnanasa, at desperasyon. Ito na ang pangatlong beses. Ano ang kulang sa akin? Master, pakikilos po kayo ng mahinahon. Kailangan naming tulungan kayo bago pa kayo tunay na mamatay, at masayang lahat ng sakripisyo. Tumulong si Yan Fo na itayo ang kanyang master, hinahanap ang ilang gamot upang pansamantalang gamutin siya at mailayo sa agarang panganib. Sobra na talaga ang ginawa mo ngayon, matanda. Ang nag-iisang mata ni Xiao ay nakatutok sa nakakalunos na anyo ng lalaki at sa kanyang sira-sirang hitsura. Obsesyonado ka sa sovereignty. Layo ka na sa iyong landas kaysa sa paglapit dito. Ilang beses ko pa kailangang sabihin. Maari mo itong hanapin, ngunit darating lamang ito kapag handa ka na. Ang huling dalawang pagtatangka mo ay mahinahon pa kumpara sa ngayon. Malapit ka ng tuluyang mawala sa mundong ito. Nakakatawa, na ang mismong bagay na hinahanap mo ang nagligtas sa iyo sa huli. Pinahinto ang refinement bago ka tuluyang masira. Ang biglaang pagkawala ng konsentrasyon ang nagpadaloy sa pabago-bagong enerhiya. Tumingin si Xiao sa bahagharing kalangitan na may pag-asa. Para sa alchemy, kahit ano. Buhos ni Yan Song, hindi alintana ang kanyang kalagayan, ngunit agad na sinundan ito ng matinding pag-ubo, nagbubaw ng karagdagang dugo sa lupa. Master, pakikilos po kayo ng mahinahon. Nababahala si Yan Fu. Casual na inilabas ng kanyang master ang isang itim na bote. Pinipilit buksan ito sa kabila ng kanyang mga sugat, at isang translucent na pilula ang nahulog sa kanyang dagwang kamay, may bahagyang kinang ng bahaghari. Sa kanyang pagkilos, agad nitong naipagaling ang kanyang kamay, na parang bago, at ang mga piraso ng bakal ay nahulog mula sa kanyang sugatang kamay. Mas lumino pa ang bahagharing kalangitan sa presensya nito.
Hinihiling ko sanang hindi ko ito gagamitin ng ganito kaaga. Pinanday ko ito sa swerte at insight ng mag-trigger si Yelin ng prismatic event. At plano kong pag-aralan ito upang palalimin ang aking kaalaman sa alchemy, upang kumpletuhin ang aking landas. Biglang naging malata ang kanyang isa pang kamay. Ngunit ito lamang ang makaliligtas sa akin upang ipagpatuloy ito. Pinatigas niya ang mga mata, pilit na itinaas ang gumaling na kamay upang lunukin ang pilula, ngunit ito rin ay nanamlay. Sa kanyang lumalawak na paningin, ang translucent na pilula ay lumubog sa kanyang kamay, nagpadaloy ng matinding kirot sa buong katawan. Sumunod ang mga sigaw, isang uri ng sigaw ng taong humihingi ng kaluwagan. Si Yan Fu ay tulala sa pangamba, hindi alam ang gagawin, ngunit batid ang kanyang kawalang magawa. Kamangha-mangha, si Kun Pang ay damapo sa tabi ni Xiao, walang pakialam sa sarili niyang kapalaran. Sa buong buhay ko at kaalaman sa mga tao, hindi ko pa nakitang makalikha sila ng ganitong monumental na bagay. Ang pilula na yon, kayang gawin ang halos lahat. Kung kumpleto ito, naniniwala akong maaari nitong gawing sovereign kahit ang isang mortal. Kahit sa kapangyarihan lamang, paano ito posible? Namangha si Xiao. Ito ang landas ng alchemy. Habang mas lumalalim ka sa mga lihim nito, wala nang imposibleng bagay. Ang tono ni Kun Pang ay puno ng paggalang. Tama lamang na may katumbas ang ganitong kapangyarihan. Nakatingin siya sa lalaki na kumikilos sa lupa. Dahil sa kaguluhan, agad namang kumilos ang pamunuan ng Luo clan. Agad nilang natanto na ang kanilang pinakamagaling na alchemist ang sanhi nito. Ang nakaraang 2 beses ay mahinahon pa lamang. Ang una ay bahagyang pagkilos ng compound, ang pangalawa ay pagbagsak ng buong gusali. Ngunit ngayon, ito ay ganap na sakuna. Ito ay pangunahing halimbawa kung ano ang kayang gawin ng ilan upang maabot ang sovereign stage, ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihang lampas sa imahinasyon. Wala nang salita ang makakatumbas sa nakikita sa ganitong antas, nakakainggit at nagdudulot ng kasakiman sa iba. Nang tuluyang makabangon si Yan Song mula sa kanyang kalagayan, naibalik ang kanyang lakas sa pinakamataas na saint stage. Sa kabila ng kanyang katawan at kaluluwa na halos pira-piraso na. Hindi ko iniintindi ang sovereign stage. Ang tingin ko ay nakatuon sa alchemy. Wala nang mas mahalaga kaysa rito, wala. Buhos ni Yan Song. Iyan ang problema mo. Paliwanag ni Kun Pang. Napaka-obsesyonado mo na makita mo lamang ito, hindi mo nakikita ang iba pang aspeto ng mundo. Makakatulong ito sa iyong landas. Hindi sapat na nakatuon ka lamang sa alchemy. Sinasabi nila na upang maging tunay na dalubhasa, kailangan mong ituro ang lahat ng nalalaman mo sa isang taong walang alam sa larangan mo. Kung nais mong subukan muli, magsimula sa iyong disipulo. Isipin ito bilang pagsasanay upang ituro sa iba ang natutunan mo sa alchemy. Makakatulong din ito sa pagpapakalma sa iyong suicidal tendencies. Opo, Master. Ipakita po ninyo sa akin ang inyong nakikita. Nais kong matutunan ang lahat mula sa inyo. Dama po at bumungkus si Yan Fu. Naantig sa dedikasyon ng kanyang disipulo, muling sumiklab ang damdamin niya para sa alchemy. Hindi ko alam kung mapipigilan ko, ngunit susundan mo ako sa bawat hakbang. Magkasama tayo, disipulo ko, upang makamit ang perpektong pilula. Huminga ng maluwag si Luo Yunhai, nagagalak na walang karagdagang pagkawasak sa kanilang clan. Kanino ito ngayon? Maaari kaya kay Zhuo Fan? Tumingin si Kun Pang sa paligid at nakita ang mga elder, sword kings, at maging ilang babae na nakaupo ng cross-legged. Umaasang mapalawak ang kanilang pananaw sa pamamagitan ng pambihirang pangyayaring ito. Nakakabaliw isipin na ang isang bagay na nangyayari lamang bawat iyan o higit pa, ay tila lumalabas na halos buwan-buwan. Ito ay isa sa atin, ang tapat na dalaga, wika ni Xiao. Ngunit maaaring lampas ito sa kaya nating itago ang kanyang aura mula sa Heavenly Sovereign. Kailangan natin lahat ng 5 upang takpan siya. Hindi ko maisip kung paano naging mas malakas ang kanyang event kumpara sa advancement ng disipulo ng Old Dragon. Ang 5 sacred beasts lamang ang hindi naaakit sa mga prismatic events, sapagkat sila'y hindi tao at ang kanilang kapangyarihan ay ipinanganak mula sa kaguluhan noong nililikha ang mundo. Lumipad ang 5 sa ibabaw ng mga nakaupo sa meditasyon at dumating sa silid ni Merong Zhu, naramdaman ang napakalakas na kapangyarihan na kanyang pinapalabas, kakaiba sa kay Lei Yuteng at Ye Lai.
Ang dalawang nakaraang pangyayari na dulot ni Zuo Fan ay nakatulong sa mga eksperto ng Luo Clan na umangat ng mas mabilis at mataas kaysa sinuman sa Sacred Domain. Pinabilis din ng pangangailangang mabuhay laban sa pinakamalakas na kaaway na kanilang hinarap. Hindi na nakapagtaka na ang ilan sa kanila ay lalakas hanggang sa makasabay kay Zuo Fan. Ang tanong na lang, sino? Nagulat ang lahat nang si Yelin ang unang nakatapos ng kanyang landas, at hindi si Dan Cheng-shen. Ang kanyang landas ay ng apoy. Sa kabila ng pagiging disipulo ng Decimating Dragon Ancestor na nagbahagi rin ng kanyang dugo sa kanya. Walang pinipiling sino ang makakamtan ng kaalaman at kamalayan, bukas ito sa lahat, basta tao at handang tanggapin ang mga revelasyon na ibinibigay ng langit. Natuklasan ni Yelin na ang apoy ay isang elemental na puwersa na hinangaan ng sangkatauhan simula pa noong unang panahon, hindi lamang bilang kasangkapan kundi bilang isang simbolo na lampas sa pisikal nitong anyo. Sa sayaw ng mga apoy, natagpuan niya ang metapora ng dualidad ng buhay, paglikha at pagkawasak, init at panganib, buhay at kamatayan. Ang apoy ay lumampas sa pagiging pisikal at naging malalim na metapora, nag-aanyaya sa pagninilay sa masalimuot na tela ng buhay. Mula sa simpleng paggamit nito hanggang sa simbolikong lalim sa kultura at espiritualidad, nagsilbi itong prisma upang suriin ang mga komplikasyon ng buhay, moralidad, at ang lugar ng tao sa mundo. Sa pagtingin sa likas nitong kalikasan, natagpuan hindi lamang init at liwanag kundi isang walang hanggang salamin ng kaluluwa ng tao. Kumikindat sa malawak na espasyo ng pag-iral. Nais ding marinig ng ibang elder ang karanasan ni Yelin, baka makatulong ito sa kanila na lampasan ang huling hadlang at maging sovereigns din, o kahit makumpleto ang kanilang mga landas. Ngunit malupit ang realidad, ang mga pananaw ng isang tao ay hindi kailanman ganap na maipapahayag o maipapasa sa iba ng eksakto. Bawat tao ay may sariling prisma ng paniniwala, konsepto, kagustuhan, at pangangailangan na naglilihis sa nakikita at naririnig. Hindi ito nakapagpahina sa mga elder, sapagkat napatunayan ni Yelin na posible para sa kahit sino na maabot ang sovereign stage. Kaya't abala ang Luo Clan sa pagpapaunlad, pagsasanay, at pag-aaral. Nakatuon sila sa pag-abot ng pinakamataas na antas ng kapangyarihan, kung hindi para sa kanilang sarili, ay para sa kaligtasan. Nagbunga ang paghahanda isang buwan at kalahati matapos, nang muling mangyari ang prismatic event. Ang bagong sovereign ay isa sa mga babae ni Zuo Fan, si Lei Yuting. Siya ang pinakamahina sa lahat ng babae, sapagkat kailangan niyang magtuon sa pangangalap ng impormasyon, pamumuno sa isang grupo ng scout, at pag-aalaga kay Zuo Fan. Ngunit nang mangyari ang prismatic events, tinulungan nito na maabot niya ang peak saint sa unang pagkakataon, at sa mga sumunod, kabilang ang kay Yelin, natibay ang kanyang kaalaman at konsepto sa landas ng kadiliman. Sa malambot na yakap ng kadiliman, isang mahiwagang mundo ang bumubukas, nababalot ng misteryo, at pinupuno ng enerhiyang lampas sa simpleng kawalan ng liwanag. Ang kadiliman, sa mystical nitong diwa, ay nagiging canvas kung saan ang di nakikita, ethereal, at enigmatic ay naglalarawan ng kanilang tahimik na kwento. Sa puso ng mystical na kadiliman, naruroon ang anino ng sayaw sa pagitan ng pagtatago at pagbubunyag. Lampas sa simpleng kawalan ng liwanag, ito'y isang cosmic na belo na nagtatakip sa mga misteryo ng sansinukob, nagtatago ng mga lihim na lampas sa abot ng di nakaalis sa kaalaman. Sa malawak na gabi, ang karaniwan ay nagiging pambihira, at ang ordinaryo ay natatamaan ng mahiwagang kamay. Ganito ang kanyang mga salita nang mangyari ang kanyang event, kahit ano pa man ang kahulugan nito. Natagpuan ng Luo Clan na mas mahirap intindihin ang kanyang paliwanag kaysa kay Yelin, kung posible pa. Ngunit ang maikling pagpapakita niya ay sapilitang ibinagsak ang lahat sa ganap na kadiliman, na pinawi ang anumang hindi pagkakasya. Natutuwa ang ibang babae na isa sa kanilang kapatid ay lumakas ng ganito. Handa na talagang tulungan si Zuo Fan sa darating na huling labanan. At ngayon, panahon ni Merongzo. Lahat ay nag-aasahan na may kaugnayan nito sa apoy din, dahil siya ay nagsanay sa decimating sword art tulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit nagulat sila nang malaman na ang kanyang pagkiling ay sa katarungan, totoong katarungan, hindi ang pagkukunwari na itinuturo ng mga upright sect sa mortal domain kung kailan ito nakakatulong sa kanila. Malaki ang naitulong ni Zuo Fan nang siya'y sumama sa kanya noong nakaraang taon, na nakatulong sa kanya na makita na lampas sa simpleng paggawa ng mabuti.
Tulad ng kasabihan, ang daan patungong impyerno ay may baluti ng mabubuting intensyon. Tanging sa piling niya ito tunay na naunawaan. Matapos magsikap ang 5 sacred beasts sa pagpigil ng kanyang aura sa likod ng kanilang barrier, masaya si Mer-Ong-Zhu na ibahagi sa kanila ang kanyang nabagong paniniwala tungkol sa tunay na kahulugan ng paggawa ng mabuti. Ngayon naiintindihan ko kung bakit sinabi ng Heavenly Sovereign na naramdaman niya ang susunod na yugto matapos makumpleto ang kanyang Void Path. Lumabas si Mer-Ong-Zhu mula sa kanyang silid, puno ng kapangyarihan, ngunit may marangal na aura rin. Ano ang dahilan mo para sabihing ganoon? Bagamat kakakamplito mo lang, naramdaman mo na ang susunod na yugto? Hindi ba ito sobra? Gulat na tanong ni Kunpang. Parang instinct lamang ito, o isang malabong pakiramdam ng isang bagay na lampas sa abot. At walang ideya kung paano ito hawakan. Ngunit mula nang ikwento ko ang nakaraan ni Zuo Fan, tila nagkakabit-kabit ang lahat habang tinatapos ko ang aking landas, sagot ni Mer-Ong-Zhu. Tulad nga ng sinabi ng Heavenly Sovereign, kailangan ng 10 landas na magsanib para maabot ang Supreme Stage. Ngunit hindi niya sinabi, upang maramdaman ito, kailangan ng isang landas na mas malapit sa kalooban ng langit kaysa sa mga karaniwang landas. Dahil lahat ay nagmumula sa kalooban ng langit. Anumang direksyon ang tahakin mo ay malalapit ka rito sa pagtapos ng isang landas. Ngunit kadalasan, maraming landas ang nagsasanib tungo sa mas malawak na saklaw. Halimbawa ang kidlat, kasama rito ang liwanag, pagkawasak, bilis, at marahil kahit kaunting bahagi ng langit. Pinagsama ang lahat ng ito upang mabuo ang landas ng kidlat. Sa kaso ng Void Path ng Heavenly Sovereign, iyon ay mula pa noong malapit sa simula ng kalooban ng langit, kaya't napakalapit ito sa tunay nitong kalikasan. Iyon ang dahilan kung bakit mas malakas siya kaysa sa ibang sovereign. Naabot ng aking landas ng katarungan ang Supreme Stage dahil kasama rin dito ang maraming ibang landas, tulad ng kabutihan, kasamaan, katarungan, pagiging patas, sangkatauhan, at maging kaunting void. Hindi ko masabi kung ito ay mabuting balita o masama. Sa isang banda, kung mas malakas pa ang iyong landas, mapapansin ka ng Heavenly Sovereign kahit pinagtakpan namin ang aura mo. Sa kabilang banda, malamang ay magkakaroon ka ng lakas upang labanan siya ng isa sa isa. Kung siya ang dating anyo, marahil maaari mo ring simulan ang pagsasanib ng mga landas upang maabot ang Supreme Stage, bilang backup kung sakaling pamalya ang plano ni Zuo Fan. Laging may silbi ang backup, pagtatansya ni Xiao. Sa pagsasanib ng mga landas, sa tingin ko mali ang pananaw ng Heavenly Sovereign. Para siyang puwersahang tinutulak ang sarili patungo sa Supreme Stage, samantalang alam nating ang cultivation ay higit na tungkol sa natutuklasan mo, hindi sa pagtulak ng diretso. Sagot ni Mer-Ong-Zhu, umiling. Ano nga ang tamang paraan para gawin yon? Tanong ni Dan Cheng-Shen, puno ng pananabik, gaya rin ng mga Sword Kings, na higit na hinahangad ang mas mataas na antas ng mastery kaysa maging pinakamakapangyarihan. Limitado lamang ang landas na matatahak, dahil kahit ang pinaka-basic ay matagal tapusin. Ngunit ayon sa nakikita at nararamdaman ko, dapat palawakin ng isa ang sariling landas upang isama ang iba. Halimbawa ang Sword Path ni Sword Child, naging tunay siyang sovereign lamang ng talunin. O tuluyang payagan ng Sword Sovereign na manalo. Karamihan ng kanyang kapangyarihan ay mula sa Sword Path, at ang itim na Thunder Flame ang pumuno sa kakulangan. Sa aking pagkaunawa, ang apoy na iyon ay walang iba kundi chaos mula sa simula ng Sacred Domain. Kung nakumpleto niya yon, siya ang magiging pinakamalakas sa Sacred Domain, at maging ang Heavenly Sovereign ay magiging maliit na tala lamang sa kanyang pag-angat. Theoretical, iyon. Alam ko na ang Black Thunder Flame ay may pambihirang kapangyarihan. Pero hindi ko alam na ganito kalakas, bulong ni Sword Child, kasabay ng 5 Sacred Beasts, na nagulat tulad ng lahat. Upang maabot ang Supreme Path ng tama, kailangan makumpleto o tahakin ang mas maraming landas na nakaayon sa una. Ang una ang nagtatakda ng potensyal. Ito ang layunin ko, ngunit hindi ako hanggal para maniwala na maabot ko ito bago ang huling laban kay Heavenly Sovereign, pagtatapos ni Mer-Ong-Zhu sa kanyang paliwanag. Kung ganoon, kukunin natin ang anumang makakaya. Kahit anumang makapagpalaki ng tsansa natin sa laban ay tinatanggap. Ang ating pag-iral ang nakataya, pati ang bawat tao sa Sacred Domain, ngiti ni Kunpang, puno ng pag-asa. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin ang iyong bersyon ng Righteous Path?
Baka makatulong sa iba, dagdag pa sa iyong prismatic event, para mahanap ang kanilang sariling landas at mapalakas ang ating posisyon, tanong ni Dan Cheng Shen, na mas nais pang palawakin ang sarili kaysa iligtas ang sangkatauhan. Mula nang mapag-isipan ang nakapagpapaliwanag na talumpati ni Zhuo Fan bago siya umalis. Naramdaman niya ang isang bagay tungkol sa sacred domain, na ang mundo ay hindi limitado sa hangganan nito, o sa kalooban ng langit. Plano niyang tuklasin ang tunay na katotohanan, o mamatay sa pagtatangka. Ang katarungan, isang ilaw na negal-ilinaw sa moral na abot-tanaw, ay haligi ng kabutihan sa masalimuot na tanawin ng etika ng tao. Nakaugat sa malalim na damdamin ng moral na tungkulin at integridad, ang katarungan ay lampas sa pagsunod sa societal norms, ito'y sumasalamin sa prinsipyo na nakatugon sa kakanyahan ng dignidad ng tao. Ang maging matuwid ay gabayan ang sarili sa komplikadong labirinto ng etikal na pagpili gamit ang matibay na moral na compass, kinikilala ang ugnayan ng individual na kilos at kabutihan ng lipunan. Ito'y panawagan na itaguyod ang katarungan, pagiging patas, at katotohanan, kahit sa harap ng hamon. Sa pagsunod sa katarungan, hinaharap ang moral ambiguity ng buong tapang, at hinahangad na itugma ang personal na kilos sa mataas na pamantayan ng etikal na asal. Bilang birtud, hinihikayat nito ang tao na lampasan ang limitasyon ng sariling interes. Yakapin ang mas mataas na layunin na sumasalamin sa universal na halaga ng sangkatauhan. Sa pinakapayak, ang katarungan ay hindi mahigpit na pagsunod sa dogma, kundi isang puwersang dinamiko na nagtataguyod ng empatiya, habag, at malalim na pangunawa sa masalimuot na hibla ng moralidad ng tao. Parang pananalita ng isang fanatic ito, ngunit naunawaan ng iba na hindi siya nandito upang ituro sa kanila na sundan ang parehong landas, malalaman nila ang iba pang katotohanan na iba sa natagpuan niya. Kuntento na lamang siya sa pagtahak sa sariling landas at gawin ang lahat ng may malinaw na konsensya, na para sa kanya ay nangangahulugang tumulong sa abot ng makakaya, kahit pa kailangan niyang madumihan ang kamay sa ilang pagkakataon. Matapos may parating ang kanyang pananaw, bumalik siya sa silid upang pagnilayan ang sariling ideya tungkol sa sovereign stage, habang ang iba ay nagsanay at nagmuni-muni sa lahat ng nangyari, kasama na ang determinasyon ni Yan Song na maabot ang rurok ng alchemy. Sino ba ang hindi nagnanais na mahanap ang kahulugan sa mundo? Sino ba ang hindi nagnanais na maabot ang layunin? Ganito nila nakita ang paraan upang magawa ito. Talaga namang marunong silang paikutin ako sa lupa, reklamo ni Zhuo Fan, may kakaibang ngiti sa labi. Masaya na sa wakas ay nakakaayos ng sarili niyang paraan at hindi lang sumusunod sa kapritsyo ng Heavenly Sovereign, kahit na nakabitin ang panganib. Dati-rati, siya'y nasa ilalim ng kapritsyo ng iba, ngayon, kahit bahagyang, mas mabuti na ang sitwasyon. Hindi kasi kaaya-aya ang palibhasa'y umiwas sa tiyak na kamatayan, ngunit lalong naging delikado ang lahat sa pinakabagong pangyayari. Hindi nagtagal, dumating si Heavenly Sovereign, dala ang palaging nakakainis na alam na lahat na aura. Sa halip na tumutok sa bagay na kailangan niya, ipinagyabang niya ang talino ng kanyang plano sa pagtatakip sa paglabas ng bagong Sovereign gamit ang kanyang demonic path. Ngunit masyado niyang ikinatuwa ang sarili nang nakangiti sa pagkakatapos ng Star Path, pakiramdam niya'y nagbubunga na ang kanyang plano. Maikli lamang ang kasiyahang yon, sapagkat ilang araw matapos makumpleto ang Star Path. Isang panibagong prismatic event ang sumiklab sa kalangitan, kasabay ng nakakainis na perpektong timing ng pagdating ni Heavenly Sovereign. Iniabot ni Zhuo Fan ang Star Path matapos ang maikling, at gayon din, walang saysay na pag-uusap tungkol sa kapalaran ng mundo, nakatuon sa positibong aspeto ng sitwasyon. Mayroon silang dalawang sovereigns at ang demonic path sa kanilang panig, kailangan na lamang ng 7 landas upang makumpleto ito at harapin si Heavenly Sovereign. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, walang planong ganap, kaya't muli siyang abala sa pagkumpleto ng reincarnation path. Inisip niya na ang lahat ng nakaraang buhay at mga alaala na muling bumabalik sa kanya habang sumusulong sa True Self Art ay dapat makatulong sa pagpapadali ng proseso. Ngunit ano nga ba ang reincarnation, ang kahulugan nito? Mahirap lubos maunawaan. Sa simpleng paliwanag, ito'y muling pagsisimula ng buhay pagkatapos mamatay, ipinanganak na walang kaalaman sa mga buhay na dinaanan upang makarating sa kasalukuyan. Ngunit mas komplikado pa rito ang katotohanan. Madali lamang itong sabihin, iba ang maniwala rito, kahit pa may kalat-kalat siyang alaala ng nakaraang buhay.
Dahil dito, pinagnilayan niya rin ang pagbabago ng kanyang kaluluwa sa bawat buhay na kanyang pinagdaanan, may mga karaniwan, may marahas, at iilan lamang ang payapa. Paano nga ba naalis ang kanyang alaala? Bakit kailangan magsimula sa susunod na buhay nang wala ang mga ito? At marahil ang pinakamahalaga, ano ang tungkol sa kaluluwa na nagagawa ito? Samantalang imposibleng magawa ito sa susunod na buhay maliban kung nasa ethereal stage. Lahat ng tanong na ito ay bumabalot sa kanya, at wala pa siyang kahit simula ng sagot sa kahit isa man lang. Lumipas ang mga araw at gabi, at lalo pang sumisid si Zhuo Fan sa mga hiwaga ng reincarnation path. Mabigat ang hangin sa kakaibang enerhiya habang ang isipan niya ay sumasayaw sa pagitan ng kasalukuyan at alaala ng mga nakaraang buhay. Isang gabi, habang nasa malalim na trance, bigla siyang sinalpok ng lakas. Para bang isang gising, isang susi ang umiikot sa kandado ng nakalimutang alaala. Humajekak sa kanyang paningin, mga mukha, tanawin, at damdaming matagal nang nakabaon sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, mga mata'y pinalawak ng pagkaunawa. Hindi lamang ito tungkol sa mga alaala, tungkol ito sa asensya ng kaluluwa, sa transformative journey ng bawat buhay. Ang kaluluwa ay parang phoenix, sinusunog ang dumi sa apoy ng karanasan, upang muling bumangon sa siklo ng reincarnation. Puno ng kasabikan at pagkaunawa si Zhuo Fan. Nasulyapan niya ang masalimuot na pagbabago ng kanyang kaluluwa sa maraming buhay na kanyang naranasan, at ang mga pagbabagong mangyayari sa mga susunod pang buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aalis ng alaala, ito ay tungkol sa pagpapakawala sa lumang sarili, pagtanggi sa pagkakabit, at pag-angat sa mas mataas na antas ng pagkatao. Bit-bit ang bagong kaalamang ito, inilubog ni Zhuo Fan ang sarili sa mas malalim na pag-unawa sa reincarnation path. Habang papalapit siya sa pagkumpleto ng reincarnation path, naramdaman niya ang pagkakaugnay sa mundo sa paligid. Parang kinikilala ng mismong tela ng pag-iral ang kanyang paglalakbay, at tumutugon ang espiritual na enerhiya. Ang hangin ay humuhuni sa pananabik, at sumabog sa kalangitan ang mga kulay, nagpasimula ng prismatic event. Ginawa mo na naman ito. Kailangan kong aminin, kapatid, nalalampasan mo na pati ang nakaraang sarili mo. Ilang buwan lamang ang nakalipas, at natapos mo na ang isa pang landas. Alin ito? Wika ni Heavenly Sovereign, pumasok sa kuweba na parang siya ang may-ari. Tumigil sandali si Zhuo Fan, nilalasap ang kaliwanagan. Ang bawat piraso ng impormasyon na tumutugma ng perpekto sa kanyang isipan ay nagdulot ng kakaibang kilig. Lalo itong naging mahalaga dahil nagawa niya ito ng mag-isa. Ngunit mabilis na naglaho ang sandali nang bumagsak ang realidad at nagsimulang mang-aral si Heavenly Sovereign. Binuksan niya ang mga mata at sinabi, Reincarnation Path. Nilinggan ni Heavenly Sovereign. Kung hindi dahil sa pagpatay sa lahat ng mahal mo na nagkaroon ng kabaligtarang epekto sa iyo, sana nagawa ko na ito. Sigurado akong ang kaalaman na may pagkakataon silang mabuhay ay siyang nagpapalakas sa iyo. Ngunit huwag mong isipin na mabuti ako. Kahit hindi dumating ang insight sa oras na gusto mo, makabubuti para sa iyo na pagnilayan ang kulang ko kung nais mong manatili ang sacred domain. Pansinin mo, kalahati na ng sacred domain ang hawak na ngayon ng dagat ng kadiliman. Hindi na magkakaroon ng ligtas na lugar na tutuluyan. At nakakatawa ang kabalintunaan, ikaw ang nagpasimula nito. Tumunog ang tawa ni Heavenly Sovereign sa loob ng kuweba, na parang umaalingaw-ngaw sa bato, bago siya naglaho. Makikita natin kung sino ang tawa sa huli. Ngunit masasabi ko, sobrang lapit nito sa panganib. Kung medyo huli lang sa pagkumpleto ng landas, malalaman na niya, hininga ni Zhuo Fan, bahagyang napagan. Ang unang ginawa ni Heavenly Sovereign pagbalik niya sa kanyang domain kasama ang emotion path ay alisin ang sumpa na matagal na niyang nadama sa sarili. Ito'y palaging sumusulpot sa pinakamalalang pagkakataon, tulad nang pumasok si Emotion Sovereign upang agawin ang kanyang landas at mabigyan si Zhuo Fan ng oras upang makatakas. O noong siya'y nagmamadaling umiwas sa dagat ng kadiliman, nawala ng kaliwang braso. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito ganap na maalis. Ang emosyon ay para sa mga tao, nagpapabuo sa kanila. Ngunit para kay Heavenly Sovereign, na naglalakad sa landas ng sinauna at dalisay na Heavenly Will, ito'y parang sakit, isang karamdaman na maaaring pumatay sa kanya. Nahawaan ng napakaraming random na kaisipan, na walang diferensya sa pagiging baliw,
unti-unti nang naging mahirap para sa kanya na huwag magpakawala. At huli na, nang bumalik ang 8 kakaibang nilalang na pinamunuan niya, naipon sa loob ng milyon-milyong taon mula nang magsimula ang mortal domain, dala ang sunod-sunod na masamang balita. Nagwala siya sa galit, gamit ang Heavenly Eye upang alisin ang mga abala at palayain ang sarili sa nakakainis na presensya nila. Sa ilang bihirang sandali ng kaliwanagan, napagtanto niya na baka sobra ang kanyang naging desisyon, at dapat niyang ayusin ang lumalalang sitwasyon. Doon, gaya ng kapalaran, si Zhuo Fan, ang dating uncrowned sovereign, kasama ang kanyang nakababatang kapatid, ay nagtagumpay sa tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya ng siyang pang-human sovereign sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kanilang mga landas. Sinusubukang labanan siya, ng lahat ng tao, sa kanya pa. Inakala niyang sapat na si Sword Sovereign upang maibalik ang balanse at muling makamit ang kanyang kapanatagan. Ngunit ang resulta ay kabiguan. Kaya't napilitan si Heavenly Sovereign na kumilos, inalis si Sword Sovereign dahil sa pagsuway. Kahit may handa na siyang maringal na talumpati, alam niyang magkakaroon ng laban sa huli, nabigla siya nang si Zhuo Fan ay biglang inabot lamang sa kanya ang emotion path, walang paaring. Ngunit dahil sa pagiging bukas palad ni Heavenly Sovereign, nakita niya na wala namang dahilan para hindi ipagpatuloy ang pagpapasya sa pamamagitan ng paghingi sa Demon Transformation Art, na kailangan sa pag-fuse ng mga path at tumatanggap ng lahat ng kapangyarihan. Dito nagsimula ang Black Thunder Flame. Kahit sa pagkakataong yun, hindi man lang kumunat si Zhuo Fan habang isinusuko ang fully trained art, may nakakainis na ngiti at nakakagambalang mga salita pa. Umalis si Heavenly Sovereign, dala ang kanyang layunin, alisin ang sumpa at maibalik ang dating kapanatagan. Ang pangangailangang yun upang linisin ang mundo mula sa katiwalian ng sangkatauhan. Hindi ito naging madali, kailangan niyang lapitan ang emosyon mula sa objective standpoint upang maalis ito. Ngunit nagawa rin niya ito, matapos ang higit 1 buwan. Sa panahong yun, nakuha rin niya ang Child Sovereign's Path. Ang unang pumaloob sa isip niya nang maibalik ang kaliwanagan ay ang panghihinayang sa pag-alis sa 8 kakaibang nilalang at kay Sword Sovereign. Bagaman mas mahina sila kung ihahambing sa kanya, sila pa rin ang susunod na pinakamalakas sa Sacred Domain at tiyak na makakatulong sa tamang oras. Ngayon, lahat ay kailangan niyang gawin mag-isa. Dahil wala nang silbiyang magreklamo sa nagkalat na gatas, itinutok ni Heavenly Sovereign ang pansin sa pag-fuse ng mga landas na hawak niya. Lumipas ang mga araw at linggo habang dahan-dahan niyang idinadagdag ang bawat landas sa kanyang Void Path, papalapit sa Supreme Stage at sa layunin na pinagplanuhan niya sa loob ng 1,000,000 taon. Ngunit sa kabila ng bawat landas na nadagdagan, may kakaibang pakiramdam na nagpapaasim sa tagumpay. Nang idagdag niya ang 3 landas, napagtanto niya ang dahilan. Ang mga salita ni Zhuo Fan at ang tila walang pakialam na asal ng isuko ang Demon Transformation Art ay nag-iwan sa kanya ng pangamba at di maiwasang paulit-ulit sa isip. Alam niyang kailangan niyang muling kontrolin ang sitwasyon. Nang matapos niya ang 4 na path, inilagay niya ang iba sa tabi, at nagpa siya na harapin mismo ang dagat ng kadiliman para sa natitirang mga path. Sa halip na hintayin si Zhuo Fan, kung mananalo siya, sa kanyang sariling termino ito. Sa unang paglapit niya sa dagat ng kadiliman, at sa kung saan iniisip niyang naroroon ang mga landas, wala pa rin siyang nadama mula sa malaking kailaliman, walang enerhiya, walang path, wala. Maingat siya, lalo na matapos mawala ng braso, kahit na mas malakas na siya ngayon. Gumawa siya ng simpleng pagsusuri upang makita kung makukuha niya ang mga path. Mula sa paggamit ng void skills, hanggang sa paglapit habang protektado ng kanyang kapangyarihan. Ang mga resulta ay halo-halo. Ilang paraan ang nagpakita ng pag-urong ng kadiliman sa lugar na tinamaan, ngunit saglit lamang. Hindi sapat upang kunin ang mga path, lalo't hindi niya alam eksakto kung saan sa kailaliman. Ang ibang pagsusuri ay nagpalawak ng dagat, tila umaabot sa kanya kapag lumapit. Sa huling pagsusuri, ang dagat ng kadiliman ay lumaki patungo sa kanya. Parang natagpuan nito ang kanyang kapatid na kalikasan, na natili ng ganoon kahit umatras. Inakala niyang dahil mas malapit na siya sa Supreme Stage. Ang kanyang Yuan Qi ay may katulad na kalikasan sa kadiliman. Ang pagkatalo ng walang tunay na progreso ay hindi nagpahina kay Heavenly Sovereign. Naghintay siya ng 1,000,000 taon para sa kanyang plano, kaya't ilang sandali pa ay hindi mahalaga. Ngunit dahil may ilang promising na resulta, bumalik siya sa bawat bagong path na na-fuse,
kahit na hindi niya pa rin makuha ang mga path. Ngunit sa wakas, alam na niya kung nasaan ang mga ito. Sa tulong ng kanyang void skills, posible na ngayong malocate ang mga ito. Tiyak siya na sa isang path na lang, makukuha na niya ang lahat. Matagal nang pinag-iisipan ni Zuo Fan ang susunod na hakbang, nag-aalangan kung dapat ba niyang kumpletuhin ang isa pang landas na hawak ni Heavenly Sovereign upang magkaroon ng kalamangan ang kanilang panig. Ngunit ang panganib na biglaang sumugod ni Heavenly Sovereign sa Luo Clan ay totoong-totoo, kahit pa sinasabi ng lalaki na wala naman daw saysay. Sa huli, napagpasyahan niyang tahakin ang Shadow Path, bahagyang maibsan ang banta ni Heavenly Sovereign habang nakakatulong rin sa kanyang clan. Kapag naiisip ng isang tao ang mga anino, kadalasang naiisip ang hulma na iniwan kapag may hamarang sa sikat ng araw, madalas na baluktot. Ngunit ang mga tao ay maluwag ang paggamit ng salita, para sa pagsunod, pangongopya, pagbabantay, o personal na demonyo. Ang mga anino ay hindi lamang kawalan ng liwanag, ito'y mga entidad na gumagalaw sa pagitan ng substance at emptiness. Ang landas ay ipinakita sa kanya sa pamamagitan ng mga tabing ng kadiliman, at sa bawat paghahayag, lalo pang lumalim ang pagkaunawa ni Zuo Fan sa Shadow Arts. Nalaman niyang may anino ng kanyang sarili sa bawat taong nakilala niya, bawat mahal niya, at pati sa sarili niya. Ang mga hindi mapanuri ay tumutugon sa mga tao, iniisip na sila ang dahilan ng kanilang paghihirap o kabiguan, at hindi napapansin ang tunay na sanhi na nasa kanilang sariling kalooban. Habang lumalalim siya sa Shadow Path, natuklasan niya ang masalimuot na sayaw ng manipulasyon at panlilinlang na nakatago sa kalaliman nito. Lalo pang pinatalas ang kanyang kaalaman sa Shadow Arts, na ngayon ay kaya niyang manipulahin hindi lamang ang mga anino sa paligid kundi pati ang mga anino sa loob ng iba. Sa bawat pakikipagtagpo, natutukoy na niya ang mga nakatagong anino sa puso ng mga tao. Ang kanilang takot, pangamba, at pag-aalinlangan ay malinaw sa kanya. Isang malupit na paghahayag ito, sapagkat naunawaan niyang ang mga personal na demonyong ito ang tunay na sanhi ng kanilang paghihirap. Ang mga anino sa loob nila ay bumubulong ng kasinungalingan, nagtatanim ng alitan, at nagpapakain sa kanilang kahinaan. Dumadaloy sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, na pinagsama sa kaalamang nakuha niya mula sa Shadow Path. Nakita niya ang mga bagay na dati hindi niya alam na naroroon, na ginagabayan siya ng mas malalim sa Shadow Path, patungo sa katuparan. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang matalim na pangunawa at kakayahang basahin ng iba, ngunit ang bagong natuklasang kaalaman ay nagdala nito sa mas mataas na antas. Nakikita niya ang mga pagtatago at maskara. Kinikilala ang kadiliman sa likod ng bawat ngiti at salita. Mabigat na pasanin ito, sapagkat alam niya ang katotohanan sa likod ng intensyon ng bawat isa. Ang mga tuklas na ito ay nakatayo sa pundasyon ng natutunan niya sa ikalawang pagsubok sa Nether Sea, nang nakipaglaban siya kay Zuo Yifan at pinili niyang huminto sa halip na makipagkontra. Ang buong paglalakbay sa mundo ng mga anino, parehong totoo at simboliko, ay tumagal ng higit pa sa inaasahan niya, at nagising siya nang marinig ang mabigat na tinig ni Heavenly Sovereign sa kanyang simpleng yungib. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking pag-asa. Tiningnan niya ang labas ng yungib, sa prismatic sky, hindi mo ako binaygo. Kahit na inabot ka ng ilang dosenang buhay upang makarating dito, sulit ang paghihintay. 2 landas na lang ang natitira. 2 landas na lang, sumagot si Zuo Fan, may malamig na ngiti sa labi. Tama, Heavenly Sovereign. Ngunit parehong alam natin na nagbago na ang sitwasyon. Hindi ka na ang may kontrol, malinaw sa pagkakatok mo sa aking pinto. At hindi ako sa iyo. Ang pang-iinis niyang pahayag ay tumama sa ugat ni Heavenly Sovereign. Naalis man ang sumpa, nagawa na ang pinsala, at lalo pang mapanganib ito. Sa panlabas, bumalik man ang katahimikan, mas madali na siyang magpadalos-dalos at mabilis magalit. Huwag mong isipin na binabago nito ang anuman. Iginiit ni Heavenly Sovereign, na frustrado sa paghihintay sa isang tao at sa kawalan ng kakayahang pumasok sa dagat ng kadiliman upang pabilisin ang proseso. Ang madilim niyang aura ay wala na ang tatak ng void. Ang landas na ipinagmamalaki niya, at mas lumapit sa ganap na pagkawasak. Nanginginig si Zuo Fan sa lakas nito, na nagdulot ng ngiti kay Heavenly Sovereign, ipinapakita pa rin kung sino ang pinakamalakas sa kanila. Maaaring ikaw ang bahagyang nagtatakda ng bilis, ngunit ang pagkaantala mo ay naglalagay sa sacred domain sa panganib.
Huhulaan mo ba kung gaano na kalaki ang natitira? Kalahati. Ngumingiti si Zuo Fan. Napakoptimista mo, ngunit mali ka pa rin ng isa pang kwarto, malupit na sagot ni Heavenly Sovereign. Ang buong mundo, ang ating mundo, ay ngayon nabawasan na lang sa isang Emperor Land at ang dating Mortal Domain. Ang iyong clan rin ay napilitan ng lumipat para mabuhay, pati na rin ang buong populasyon. Kung magpapatuloy ang ganito, hindi tatagal at mag-aalsa ang mga tao, ibubulalas ang lahat sa kaguluhan, isang bagay na sanay na silang gawin. Ito ang dahilan kung bakit mas mabuti na walang sila sa mundo. Iniwan ni Heavenly Sovereign si Zuo Fan, mapatla at nag-iisip sa kanyang desisyon. Samantala, nais ni Heavenly Sovereign na i-fuse ang 8 path at subukan muli ang dagat ng kadiliman. Kailangan niyang magkaroon ng kalamangan ng mabilis at durugin ang anumang pag-aalinlangan. Kwarto lang ang natira, bulong ni Zuo Fan sa sarili, hindi makapaniwala. Ang kanyang inaasahan ay aabuti ng ilang taon, ngunit mas seryoso pala ang sitwasyon. Alam niya na ang paglusaw ng mga path sa loob ng dagat ng kadiliman ay magpapabilis sa pagsalakay nito, ngunit hindi sa ganitong lawak. Nagbago ang lahat ngayon, umasa siyang kulang na ang oras. Sa pinakapayak, may isa pang miyembro ng Luo Clan na nakakuha ng path, base sa Prismatic Sky, matapos makumpleto ang kanyang path ilang araw ang nakalipas, iniisip ang susunod na hakbang. Ngayon, wala nang dahilan para mag-antala o laruin ang laro ni Heavenly Sovereign. Tatapusin niya ang isa pang path, at sana ay magkaroon ng Luo Clan ng isa pang Sovereign. Pagkatapos ay pagsasamahin niya ang 10 path upang talunin si Heavenly Sovereign ng tuluyan. Bago pa man niya maabot ang Supreme Stage. Ang Tyrant Path ay hindi lamang tungkol sa raw power at pagdomina sa kalaban. Ito rin ay tungkol sa precision at focus, sa pagkaalam at timing. Ang pagpapalabas ng pinakamabisang suntok sa tamang sandali ay hindi madali, lalo na't ang mga tao ay natural na nagpipigil sa sarili, nag-iingat sakaling magkamali. Natutunan ni Zuo Fan ito, at higit pa, sa kanyang unang pagsubok sa Nether Sea. Sa simula, inisip niyang day ng proseso, ngunit napagtanto niyang siya lamang ang niloloko. Ang tunay na progreso ay hindi nakukuha sa shortcut. Hindi man ito pang matagalan. Ang paggamit ng trick at estratehiya ay nagpatuloy sa kanya sa nakaraan, ngunit paano kung hindi niya iyon ginawa at sa halip ay pinagtutuunan ang kanyang landas? Hindi ba't mas magiging mabilis at mas malakas siya, hindi lang isang pawn ng iba pang sovereign? Ito ang mga tanong na hindi niya masagot, ngunit patuloy na humahabol sa kanya. Matagal nang mapanlikha at matalino si Zuo Fan, umaasa sa talino upang makaligtas sa mapanganib na mundo ng kapangyarihan at ambisyon. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na may nawawala siyang mahalagang bahagi. Habang nakatayo sa bingit ng bagong hamon, kaharap ang isang kalaban na may lakas at walang pag-aalinlangan, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga nakaraang tagumpay ay nakabase sa maingat na galaw at matalinong estratehiya, ngunit ngayon, sa harap ng kalaban na may higit na lakas at talino kaysa sa kanya, napagtanto niyang maaaring hindi sapat ang kanyang karaniwang trick. Iyan ang unang reaksyon niya nang maramdaman niyang siya'y nasa kamay ng pinakamalakas. Si Heavenly Sovereign, nakakatulong ang desperasyon upang makaligtas noong nakaraang pagkakataon, ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng mga mahal niya. Napagtanto niya kung gaano niya sila pinahahalagahan, lamang nang mawala sila, na nagdulot ng matinding kalungkutan at pagpapasar ng kanyang isip. Sa kanyang paglalakbay sa Mortal Domain, siya'y naging walang awa, malupit, at mabangis, tulad ng isang tyrant. Ngunit hindi yon ang tunay na ibig sabihin ng tyrant. Kailangan niyang maunawaan na hindi lang yon, kundi pati ang raw power. Kailangan niyang maabot ang kapangyarihang lampas sa kanyang maingat na galaw at estratehiya. Isang kapangyarihang nagmumula sa loob, sa kaibuturan ng kanyang sarili, at tanging mapapalabas sa pamamagitan ng walang pag-aalinlangan at paniniwala sa sarili. Hindi ba't palagi niyang sinasabi na lahat ng trick at plano ay mawawala sa harap ng ganap na kapangyarihan? Ngayon ang oras upang kunin ito para sa sarili, upang umangat sa kagalit-galaitan at sama ng loob. Pumikit si Zuo Fan at huminga ng malalim, pinakawala ng alinlangan na bumabalot sa isip. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali ngayon, lalo na't nakataya ang lahat. Ang kapalaran ng mga mahal niya, pati ang buong mundo, ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Doble ang bigat nito ngayon, sapagkat nauubos na ang oras.
Dalhin ni Heavenly Sovereign ang mabigat na balita, halos napuno na ng Sea of Blackness ang sacred domain. Kailangan niyang magtrabaho ng mas mabilis at huwag pansinin ang mga utos ni Heavenly Sovereign. Sa kanyang pagtansya, dapat ay hawak na ng Luoklan ang natitirang mga path upang pagsamahin sa kanya at maabot ang Supreme Stage. Gusto sana niyang maabot ito sa mas maayos na paraan, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 10 path at pag-fuse sa kanila. Hindi sa marahas na paraan ni Heavenly Sovereign, na basta pinagsasama at ginagamit ang Demon Transformation Art. Bagamat epektibo ito, ang isa ay natitigil doon, walang pagkakataong umusad pa. Alam ni Zuo Fan mula sa mga pira-pirasong alaala ng kanyang nakaraang buhay, na muling nabuhay sa pamamagitan ng True Self Art, na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa sarili at sa mundong paligid. Ang koneksyon sa mundo sa pinakapangunahing antas ang nagdadala sa kanya sa bagong taas. Ngunit ngayon, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang hinaharap para sa Sacred Domain at Luo Clan, isang gawa na nakakapagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan, sa kabila ng kanyang patuloy na pagnanasa sa kapangyarihan sa buhay na ito. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang pinagtutuunan ng pansin ang Tyrant Path, pinapalalim ang pagkaunawa sa mga detalye nito, hanggang sa dumating ang araw na siya'y nakumpleto. Panahon na para bumalik. Kailangan nating pagsamahin ang lahat ng path at harapin si Heavenly Sovereign bago lumala ang sitwasyon. Tumindig si Zuo Fan, ang mga alikabok ay natanggal sa kanya. Nangyari ang isang kakaibang pangyayaring ginulantang ang mundo, na ang langit ay nagningning higit pa sa prismatic, nakasisilaw at kamangha-mangha. Namangha rin si Zuo Fan, hindi niya alam na posible ito. Akala niya, pareho lang ang epekto ng pagkumpleto ng path, na magpapakita ng bagong sovereign. Grabe, napakalakas ng kapangyarihang ito, tiyak na mapapansin ni Heavenly Sovereign. Kailangan kong bumalik agad. Tumalbog si Zuo Fan palabas ng yungib, mabilis na nakarating sa bagong tirahan ng Luo Clan. Mas maliit ito kaysa sa lungsod na kanilang inangkin sa pagdating sa Sacred Domain. Sa katunayan, ito ang dating Blackwind Mountain. Dahil pinilit ng kadiliman ng lahat ng naninirahan sa Sacred Domain na umatras para mabuhay. Tiningnan niya ang paligid, sa mga nagkakagulong elders at clansmen, hindi makaintindi sa nangyayari. Anong nangyayari dito? Ano itong malakas na paglabas ng kapangyarihan? Siguradong mapapansin ni Heavenly Sovereign at nakawin ng bagong path. Hindi ba pwede kayong magtago hanggang handa na tayong labanan siya? Reklamo ni Zuo Fan habang bumaba bago si Dan Qingchen. Ang kanyang pagdating ay nagbigay kagalakan sa elders. Kasama ang mga bagong sovereign na ipinakita rin ang kanilang sarili, na naramdaman ang kanyang aura. Ama, si Yan Song ang nasa likod nito. Maasim na sabi ni Sword Child. Ang matandang Hangul na yun? Akala ko alchemy lang ang kanyang pinupursige? Paano niya nagawa ito? Tanong ni Zuo Fan. Hindi tulad natin, itinuturo ni Lei Yuteng sa mga bagong sovereign ng Luo Clan, kabilang na si Long Jiu. Si Elder Song ay obsesyonado sa pag-abot sa rurok ng alchemy. Kahit nakagawa siya ng kamanghamanghang mga pil, halos mamatay na siya sa bawat pagkakataon. Hindi malinaw ngayon kung ano ang kanyang natuklasan upang magdulot ng ganitong malakas na reaksyon sa mundo, o kung ano na ang natitira rito. Ipinahayag niya ang huling bahagi na may pagbaba ng tingin sa Sea of Blackness sa kalayuan, na umaabot sa langit at nilalamon ang lupa. Pag-uusapan natin yun mamaya. Ang mahalaga ngayon ay magtipon tayo at bumuo ng plano bago dumating si Heavenly Sovereign. Halos hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng bawat isa, at baka maging sagabal ito sa huling labanan. Palaking kaba si Zuo Fan sa bawat sandali, alam niyang malapit nang dumating ang kalaban. Natapos ni Lei Yuteng ang Darkness Path, si Yelin ang Infernal Path, si Merong Zhu ang Righteous Path, at si Long Jiu ang Lightning Path. Bagaman hindi natin alam kung ano ang nagawa ni Yan Song. Sigurado akong sasali rin siya sa laban kapag nakapag-stabilize na. Gamitin natin ng husto ang kakayahan ng bawat isa at tapusin na ang halimaw na yon. Utos ni Kunpang. Susubukan kong patagilan si Heavenly Sovereign dahil mahilig siyang marinig ang sarili niyang tinig. Baka makabili tayo ng sapat na oras para sumali si Yan Song. Kapag nabigo yun, ipapadala ko sa inyo ang mga utos sa pamamagitan ng transmission. Handa kayong kumilos anumang sandali, habang lumalaban sa pinakamainam ninyong paraan. Paliwanag ni Zuo Fan.
Nakaya lamang niyang magbigay ng ilang babala at bigyang diin ang bigat ng sitwasyon bago lumitaw si Heavenly Sovereign, na nagpakita ng kanyang bagong dark aura ng pagkawasak. Ang hangin sa paligid niya ay tila humihis, para bang tinanggal mula sa pag-iral. Nang lumapag siya, natuyot at nagkalat ang damo, nabasag ang lupa at naging tigang, habang unti-unting naglalaho ang langit mula sa kanyang enerhiya, na inihahayag ang ganap na kawalan. Patuloy pa rin ang prismatic event, na may matinding contrast ng kulay at buhay laban sa malamig at madilim na atmosfera na sumasakop sa lupa. Ang puwersa sa paligid ay lampas sa anumang nakita ng natitirang tao sa sacred domain, umiikot ang hangin sa parehong masamang at magiting na enerhiya, na walang sino man ang kayang talunin ang isa't isa. Ngunit ang resulta nito ay ang paglabas ng malupit na shockwave sa bawat direksyon. Nakakatawa na ang tanging kaligtasan ng mga tao ay ang prismatic event, na pumipigil sa lahat sa ilalim ng sovereign stage na makalipad o makatayo. At dahil mas malakas ngayon ang event kaysa dati, naramdaman nila ang kanilang sarili na parang ordinaryong mortal bago pa man magsimula sa landas ng cultivation. Walang magawa kundi panuorin ang labis na pagpapakita ng kapangyarihan sa langit, habang nagpapasalamat na sa wakas ay masyado silang mahina upang makilahok, nakaligtas sa kanilang munting buhay. Gayunpaman, halos walang sino man ang optimistiko tungkol sa hinaharap, alam na kahit makaligtas sila ngayon, ang kadiliman sa abot tanaw. Mula sa isang dulo hanggang sa kabila, ay patuloy na lalawak at sisaklo sa lahat bukas. Walang kanais-nais na kapalaran, lalo pat walang sino man ang makakapili ng kanilang wakas, o kahit mamatay sa isang maringal na paraan. Ngunit sa kanilang maliit na lakas, parang apoy lamang sila sa manipis na posporo, hindi sapat upang baguhin ang takbo ng laban, ngunit may kapangyarihang ipakita na sila'y umiiral sa gitna ng marami pang katulad nila. Sa malungkot na kamalayan na yon, tumingala ang mga tao na may mabibigat na mata. Puno ng kawalang katiyakan at takot sa labanan na magpapabago ng kanilang kapalaran at ng mundo. Makikita ba nila ang bukas, o mamamatay na ba sila ngayon? Heavenly Sovereign, anong karangalan ang bumisita ka sa aming clan nang hindi inaasahan? Ngumiti si Zhuo Fan, na natiling kalmado at may bahagyang sarkastikong tono. Ang matutulis na mata ni Heavenly Sovereign ay nagdulot ng kilabot sa bawat Luo Sovereign, ang kadiliman sa loob nila ay nagbalik ng alaala ng pinakamakakakilabot na wakas mula sa kailaliman ng kanilang isip. Hindi mapigil ang matakot, alam nilang nagsimula na ang laro, oras na upang ipaglaban ang kanilang buhay at ang sacred domain. Ngunit sa harap ng kapangyarihan ni Heavenly Sovereign, hindi nila maisip kung paano magsisimula upang magkaroon ng kalamangan. Sana lang ay alam ni Zhuo Fan ang kanyang ginagawa, sa kabila ng hindi masyadong maramdaman ang kanyang lakas, limitado sa ikalimang layer foundation establishment. Ang kaunting pagkakaregress ng kanyang surface cultivation ay patunay na hindi siya nagtamad. Ito ba ang iyong malaking plano, kapatid? Akala ko'y may radikal at nakamamatay kang plano na magpapapabagsak sa akin ng madali. Hindi ko maiwasang mamangha kung gaano kadali mong ibinigay sa akin ang mga path at maging ang demon transformation art. Sa mga nakaraang buwan, iniisip ko kung ano ang kaya mong gawin upang tapusin ako. Mula sa pagbuo ng sacrificial array na sinunog ang buhay at kaluluwa ng sacred beasts upang magawa ang kumpletong thorn flame para patayin ako, hanggang sa muling pagkumpleto ng mga path na natapos ko at I-fuse ang mga ito para makuha ang kalamangan. Malakas at mabigat ang boses ni Heavenly Sovereign, tumatagos sa lahat ng tenga. Namangha si Yulei sa kanyang guro, na naruroon kasama ang mga sacred beasts. Pwede mo bang gawin yun? Isakripisyo ang sarili para tapusin siya. Oo, iyon ang isang posibilidad, ngunit napakaraming hindi tiyak. Pwede mong patayin si Heavenly Sovereign at baka ang sacred domain sa pinakamahusay na kaso, o mapawi lamang ang sacred domain at mabuhay siya sa pinakamasama. Sobrang lakas na ni Heavenly Sovereign upang matiyak kung gagana ito. At kahit gumana, walang saysay kung ang mundo ang magbabayad ng presyo. Hindi ito naiiba sa hayaan siyang linisin ang lahat. Paliwanag ni Zhuo Fan, ano yun tungkol sa muling pagkumpleto ng mga path? Pwede mo talaga yun? Tanong ni Merong Zhu na hindi makapaniwala. Akala niya kapag natapos na ng isa ang isang path at nawala, hindi na muling makakamtan yon. Nasa loob nito ang insight, kaalaman, at bias ng taong nakatuklas nito, na hindi na muling matutuklasan. May pagkakataon na muling makumpleto ang path, pero sa kondisyon na ang naunang path ay nawasak.
Dahil pinagsama ni Heavenly Sovereign ang mga path na natapos ko, wala itong pagkakaiba. Lahat ay tungkol sa muling pag-alala sa sandaling natapos mo ito sa una, parehong estado ng isip. Mas mahirap, pero posible. Paliwanag ni Zuo Fan. Oh, kapatid, bakit hindi mo ginawa noon? Pwede mo na sanang talunin ako na hawak ang 10 path bago ako. Malinaw ang pagkausisa ni Heavenly Sovereign sa sagot. Hindi ganoon gumagana ang mundo, panimula ni Zuo Fan. Oh, pwede sana akong gumawa nito kung medyo mas magsusumikap, pero hindi natin kayang bumalik sa nakaraan, kahit sa isip lamang. Ang mga path na magmumula sa ganoong aksyon ay magiging payak, walang laman, at mahina. Parehong prinsipyo ang umiiral sa buhay sa bawat bagong karanasan. Ang unang pagkakataon ay hindi kayang pantayan ang susunod, gaano man ito kagaling. Ang bago, kilig, kaba, kamalayan, at insight na dala ng unang karanasan ay hindi muling mauulit ng buo. Kaya palagi nating naaalala ang una, at hinahangad natin ang parehong pakiramdam na hatid nito. Kaya nakita mo ang muling pagkumpleto bilang mura at imitasyon, alam mong hindi ito makakakumpara sa tunay na karanasan. Conclusion ni Heavenly Sovereign. Gayunpaman, wala itong babaguhin, kahit ano pa ang desisyon na ginawa mo. Sa huli, ako ang mananaig, at lilinisin ko ang mundong ito mula sa sangkatauhan at korupsyon nito. Malakas niyang wika, wala nang panahon para sa maliit na usapan. Sana makarating si Yan Song sa tamang oras, habang buhay pa tayo, upang makagawa ng pagbabago, iniisip ni Zuo Fan, nakatutok sa pinakamahirap na labanan na kakaharapin niya sa buong buhay niya. Nag-umpisa ang labanan nang si Jiu Long ay sumugod, nagpakawala ng kidlat sa isang mabilis at malalim na lilang liwanag patungo kay Heavenly Sovereign. Sa kabila ng kislap, nanatiling kalmado ang huli, ang matatag na tingin nakatutok kay Zuo Fan. Tumama ang kidlat, nagdulot lamang ng bahagyang pag-uga at mahinang putok. Na para bang hindi ito halos nakaapekto sa kanya. Nagngiti si Heavenly Sovereign at wika, halos hindi man lang tumuklo. Medyo curious lang akong makita kung paano ako kakayanin ng isang sovereign, pero ngayon nakikita ko, hindi man lang sila magagamit para sa warm-up. Ang pagwawalang bahala niya ay nagdulot ng pangamba sa mga saksi, na parang nauubos ang kanilang pag-asa. Samantala, iniisip ni Zuo Fan ang pinakamainam na estratehiya laban sa malakas na kalaban. Hindi natitinag sa mahinang kidlat. Ani Heavenly Sovereign, dahil kayo ang nagsimula, hayaan ninyong ako naman ang bumalik ng pabor. Kasama ng matapang na salita ay isang mabilis na Grey Sword Wave, mas mabilis kaysa sa naunang atake, tumama kay Jiu Long bago pa nakapag-react ang kahit sino. Sa tulong ng reflexes na ginabay ng Yuan Qi, bumuo si Jiu Long ng protection, ngunit winasak ito ng atake, nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang dibdib. Kasunod nito ang umaalingasaw at nakaka-corrosive na enerhiya, banta na lamunin siya. Tanging ang maagap na interbensyon ni Zuo Fan gamit ang Demon Transformation Art ang nakapigil sa banta, ngunit nag-iwan pa rin ng pinsala, na nagdulot ng alinlangan kay Jiu Long kung kakayanin niya ang susunod na atake. Agad na nagbuklod ang mga kaalyado, si Kun Pang ay nakipagsanib puwersa sa iba pang sacred beasts upang ilunsad ang kanilang pinakamalakas na atake kay Heavenly Sovereign. Ngunit tila walang pakialam ang huli, pinayagan ang pinagsamang kapangyarihan na bumangga sa kanya. Na nagdulot ng itim na Black Thunder Flame. Nilamon ng apoy ang espasyo, nag-iwan ng nakakatakot na mga bakas. Habang humupa ang apoy, lumitaw si Heavenly Sovereign, may mga kakilakilabot na sugat na hindi maipaliwanag sa anatomiya ng tao. Nawawala ang kalahati ng kanyang mukha, nag-iiwan ng nakakatakot na ngiti mula sa puting buto. Sandaling nagalak ang mga saksi, ngunit nabigo sila ng unti-unting bumalik ang laman sa buto, muling nagkabuhay na parang hindi hinawakan ng nakapinsalang atake. Nakabighani sa mga saksi ang misteryo kung paano nakabawi si Heavenly Sovereign sa ganitong pinsala. Napagtanto ni Zuo Fan, ang Reincarnation Path. Ginagamit mo ito upang burahin ang lahat ng nakaraang impluensya, pati na rin kung paano ito nangyari. Ngumiti si Heavenly Sovereign, ang natatandaan ko lang, dumaan ako sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang blankong alaala ay patunay na kailangan kong gamitin ang kapangyarihan ng Reincarnation Path, pero sa nakikita ko kayong nakahanda. Madaling hulaan na may kinalaman ito sa 5 sacred beasts. Nang determinadong paliitin ang kalaban, tumutok si Heavenly Sovereign sa sacred beasts, wika niya,
dahil 2 path lang ang kailangan ko mula sa inyo, panahon na upang paliitin ang kawan. Simulan sa mga alaga, ang kanyang tingin ay tumago sa sacred beasts, naglalayong patayin sila. Sa desperadong pagsusumamo, sigaw ni Zuo Fan, pigilan ninyo siya sa lahat ng makakaya ninyo. Ginamit niya ang Divine Eye of the Void sa ika-8 na stage blink. At inilunsad ang isang Tyrant Icicle Fist sa ulo ni Heavenly Sovereign, pansamantalang huminto sa kanyang pagsulong. Binalot siya ni Lei Yuteng ng dome ng kadiliman, na nagbigay daan kay Sword Child upang ilabas ang Apocalyptic Sword, habang nagbato si Merong Zhu ng Translucent Hammer. Tumugma ang tunog ng impact sa kadiliman, pansamantalang nagbigay pagkakataon sa Sacred Beasts na makatakas. Hindi sila nagkaroon ng oras para magalak nang marinig ang sigaw ni Lei Yuteng at makita siyang umuubo ng dugo. Lumitaw muli si Heavenly Sovereign, hindi nasugatan, mula sa nabigong dome, at napagtanto nilang posible lamang ang pansamantalang pagkaantala, ang tunay na pinsala ay nananatiling hamon. Walang iba kayo kundi mga langaw sa aking tainga. Bakit hindi na lang kayo mamatay? Nagpakawala si Heavenly Sovereign ng pulse ng kapangyarihan sa lahat ng direksyon, na nagpadapa sa lahat, maliban kay Zuo Fan, na gumamit ng shift upang makaiwas. Lalong naiinis si Heavenly Sovereign, muling inatake ang mga staggered sacred beasts. Hindi umatras si Zuo Fan, muling nakialam, na nagpalala ng galit ng malakas na kalaban. Nagsisimula ka ng makainis sa akin, kapatid. Kumislap ang kanyang kanang mata ng 12 gintong singsing, at nagpakita ang Heavenly Eye, hinayla si Zuo Fan patungo sa walang kapantay nitong titig.